Salamat sa praying. So, muli po, magandang umaga sa bawat isa sa atin. Happy to see all of you here sa simbahan ng Panginoon. Last Sunday ay hindi po namin kayo nakapiling dahil kagagaling ko lang doon sa Palawan, no, sa pag-attend ng GA. So again, we praise God sa experience na yon. Talagang ang lahat ng mga pastor ay na-bless doon sa event na yon. At everyone is excited sa mangyayari sa atin dahil yun nga, may panibago na tayong bishop, president, at there may be some changes. Baka po ang district natin ay hindi na lang isang Central Luzon District at baka mahahati na tayo. At meron na tayong Central South Luzon District at merong Central West Luzon District. So it's exciting. So papatuloy po tayo sa ating bagong tema o sa ating theme ngayong buwan na ito that we entitled Be Rooted. Ang goal po natin sa buwan na ito is palalimin pa natin ang pundasyon ng ating pananampalataya upang tayo ay makapagtagumpay sa ating pagmiministeryo bilang isang iglesia. Kapag ang lahat ng miyembro sa isang iglesia ay tumatatag at lumalalim sa kanilang pananampalataya, ganun din ang nangyayari sa isang iglesia. Dahil tayo naman ang iglesia. Ang gusto po nating makita dito ay ang iglesia natin ay mistulang isang matibay na puno. No? Gaya ng nakikita natin sa larawan sa ating poster. Kung ang isang puno ay malalim at malawak ang kapit ng ugat, hindi po iyon basta-basta maitutumba. Diba? Tama? Anumang klaseng bagyo ang pagdaanan niya, siya ay magiging matibay sa pagharap niyon. So kung ganoon din po, kung ang isang Kristiyano ay marunong manalangin ng isang panalangin na dinirinig ng Diyos at alam din niya kung paano babasahin ng tama ang Biblia, makakasigurado po na siya ay magiging rooted, that is like a sturdy and strong tree. Yan po yung nais nating mangyari sa bawat isa sa atin. That's why sinimulan natin sa learning how to pray, prayer na pinapakinggan ng Diyos, and last Sunday, learning how to read the Bible. Now, maliban sa dalawang iyon, ang isa pang makakatulong sa isang Kristiyano to be rooted and tough ay ang daily devotions. Daily devotions, pagde-devotion. Ang tanong po is, nagde-devotion ka na ba? Mayroon ka na bang ginagawang daily devotions? Yun po yung topic natin ngayong umagang ito, how to do daily devotions. So let's pray before we continue further. Lord God, today, it's another Sunday na iginada nyo kami, tinawag to be in this church, O God, to be strengthened by your word, to sit down at the feet of the Lord Jesus Christ and be ready to receive blessings from you, blessing mula sa iyong salita. So give us an open heart, willing mind, and expectant spirit, Lord God, sa inyo pong gagawin sa amin ngayong umagang ito as we listen to this sermon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Ang sabi po nila, kung ang pag-uusapan ay devotion o pagdi-devotion, may 4 daw na uri ng Kristiyano. So, una ay yung Kristiyanong hindi nagde-devotion. So dahil hindi siya nagde-devotion, dependent lang ang growth niya sa preaching ng pastor or exhortation, video clip na kanyang napapakinggan o napapanood sa Facebook o sa TikTok at maging sa ibang sources. Libro, inspirational books, and other things. So yun ang isang uri ng Kristiyano daw. Ang isa pang uri ng Kristiyano ay yung occasional ang pagde-devotion.
Nagde-devotion naman siya, pero paminsan-minsan lang. Kapag na-inspire o naisipan lang, o kaya may nakita siyang daily bread, binuklat niya iyon at nag-devotion siya. Ang isa pang Krisyano daw ay yung inconsistent o irregular ang pagde-devotion. May daily devotion naman siyang ginagawa, pero napuputol lang for some reasons. Like, kapag dumaan sa mabigat na problema, hindi na niya magawang makapag-devotion, o naging busy sa trabaho o sa school, wala nang time to spend para sa devotion. Pero, i-resume din naman niya kapag pwede na uli siyang mag-devotion, kapag lumuwag na ang schedule, kapag natapos na yung mabigat na problema niya. So yun daw ang isang uri ng Krisyano. Ang isa pang uri ng Krisyano ay yung daily o regular ang pagde-devotion. Naglaan talaga siya ng specific time of the day kung kailan siya magde-devotion, at kung may pagkakataon man, kung sakasakali man na hindi siya makapag-devotion dahil sa hindi inaasahang pangyayari, 1 o 2 araw lang. Pag ikatlong araw na hindi na siya mapakali at naghahanap na siya talaga ng paraan para makapag-devotion na. Ang goal po natin sa mensahe ngayong umagang ito ay i-challenge ang bawat isa sa atin at encourage na doon tayo sa ika-4 na uri ng Krisyano. Amen? Yung naisasagawa talaga ang daily devotions. Ang tanong nga din natin ay, paano ba natin maisasagawa ng tuloy-tuloy o regular ang ating pagdi-devotion? The Word of God in the book of Joshua, particularly sa chapter 1, verses 1 to 9, can help us on that matter. So I invite you to open your Bible sa Joshua 1, 1 to 9, and basahin po natin na yun. Tayo po tayong lahat as respects sa reading of the Word of God. Basahin ko ito from New International Version. Ang sabi po dito, after the death of Moses, the servant of the Lord said to Joshua, son of Nun, Moses' aide, Moses, my servant, is dead. Now then, you and all these people get ready to cross the Jordan River into the land I am about to give to them, to the Israelites. I will give you every place where you set your foot as I promised Moses. Your territory will extend from the desert to Lebanon and from the great river to the Euphrates, all the Hittite country to the Mediterranean Sea in the west. No one will be able to stand against you all the days of your life. As I was with Moses, so I will be with you. I will never leave you nor forsake you. Be strong and courageous, because you will lead these people to inherit the land I swore to their ancestors to give them. Be strong and very courageous. Be careful to obey all the law my servant Moses gave you. Do not turn from it to the right or to the left, that you may be successful wherever you go. Keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged. For the Lord your God will be with you wherever you go. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. Please take your seat. So bago po tayo pumunta sa pinaka-main point ng ating mensahe, i-lay down po natin yung context. No? So in verses 1 to 6, sa pagkakataon po na ito, si Moses na mightily ay ginamit ng Diyos upang palayain ang mga Israelita mula sa pagkakaalipin sa Ehipto at pangunahan din sila patungo sa lupang ipinangako ng Diyos na magiging permanenteng bayan nila, ay namayapa na. Wala na ang kanilang great leader na si Moses, pero hindi pa sila nakakarating sa lupang pangako. Kung maalala natin, di ba, dinala ni Joseph ang kanyang family to live sa Ehipto. At doon sa Ehipto, doon sila dumami. And then, inalipin sila doon, pinalaya sila ng Diyos through Moses. At syempre, paglaya nila, saan sila pupunta? Wala silang mapupuntahan. So, kaya ang sabi ng Diyos,
mayroong lupa akong ibibigay sa inyo, kuhanin nyo iyon, ituturo ko sa inyo. So yun ang journey ni Moses from Egypt patungo dun sa lupang pangako. Ang problema, namatay si Moses. Patay na si Moses. Hindi na siya makakasama sa paglalakbay doon sa lupang pangako. Pero hindi pa nila nakukuha yon. So someone has to take over. Siyempre, ano mangyayari sa Israelita kung walang mangunguna sa kanila? At si Josue po, na anak ni Nun, ang itinalaga ng Diyos na siyang papalit kay Moses at mangunguna sa Israel. So yung aid, yung assistant ni Moses ang papalit sa kanya. But it was a great task para kay Josue dahil sa panahon na iyon, mas malaking angkan na ang Israel kumpara noong sila ay umalis sa Ehipto. At dahil nga doon, nangangailangan si Josue ng lakas at tibay ng loob upang maisagawa ang mabigat na tungkuling iyon. Kaya, hinikayat ng Diyos si Josue na magpakatatag. Be strong and courageous. Ilang ulit iyong binanggit ng Diyos. Be strong and very courageous. Be strong and courageous. Be strong and courageous. Paulit-ulit na binanggit ng Diyos ang mga salitang iyon upang tumimo sa isip at puso ni Josue ang higit niyang kinakailangan sa pagganap ng tungkulin. Iyon ay ang maging matatag at buo ang loob. Imagine ang kakaharapin niya. Yung mga kinaharap ni Moses noon, di ba? Yung mga matitigas ang ulo, reklamo ng reklamo, binigyan na nga ng blessing, binigyan na nga ng tubig, reklamo pa rin. So yun ang kakaharapin ni Josue. Kaya kailangan niyang maging matatag at buo ang loob. Ngayon, alam na iyon ni Josue, kailangan niyang maging strong and courageous. Ano naman kaya ang kinakailangan ni Joshua o Josue upang maging matatag at buo ang loob niya sa mga hamon na kanyang kakaharapin? Ang sabi po sa verse 8, huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo iyon araw at gabi. So makikita po natin sa talata na ito, may kaugnayan ang pagiging matatag at matibay ang loob sa palagi ang pagbabasa ng kasulatan at pagbubulay-bulay niyon. Kasi mapapansin po natin, going back sa verse 7, matapos kayatin ng Diyos si Josue to be strong and courageous, makita yun sa verse 7, inutusan rin siya ng Diyos na huwag kakaligtaang basahin at pagmuni-munihan, pagbulay-bulayan ang kasulatan palagi sa araw at gabi. Dun sa verse 8. As we know, ang pagbabasa at pagbubulay-bulay sa Biblia ay tumutukoy sa tinatawag nating devotion o quiet time. So yun po yung ating pagdi-devotion. So ang devotion ay isang gawain na naglalaan po tayo ng oras. Allotted time natin o panahon bawat araw para sa pakikipag-connect sa Diyos through Bible reading, knowing ano yung kanyang mga kautusan, ano ang kanyang instruction, ano ang kanyang promises, and then reflection o meditation dahil of course kailangan nating pagmuni-munihan ano yung ibig sabihin doon and prayer as connection nga sa Diyos. Now, upang maisagawa ng tuloy-tuloy ang devotion na iyon, pagdi-devotion o quiet time, kinakailangan sa gawain na iyon ang firm dedication. Ang sabi nga, huwag kaliligtaan ang pagbabasa ng Biblia at bulay-bulayan iyon day and night. So sa madaling salita, be dedicated to doing daily devotions. Iyon ang unang essential factor in doing daily devotions. Be dedicated sa pagsasagawa niyon. Let me give you one illustration. Kung atin pong papansinin, makikita po natin na ang tao po
ay nilikha ng Diyos na may kakayahang makamit ang isang layunin kung iyon ay kanya lamang masusing pagtutuunan ng pansin at bibigyan ng matibay na dedikasyon. Halimbawa, nang ang Diyos ay dinala ang tao sa Garden of Eden, binigyan po sila ng mga tasks to fulfill doon. Ang ilan po sa mga tasks doon ay pangalanan ang lahat ng hayop sa lupa, sa himpapawid at sa dagat. Ibig sabihin, ang lahat ng makakasalumuha at makikita niyang hayop, sa lupa man yan, sa hangin man yan, o sa dagat man yan, siya ang responsable na pangalanan niyon. Yun ang isang task na kailangan niyang gagawin. Pangalawa is pagyamanin ang mga pananim sa hardin. Kasama na rin doon yung maintenance. Huwag hahayaan nakakalat ang mga dawag, tataas ang mga damo at iba pa para umunlad yung Garden of Eden. Di po ba? That is a great task to accomplish. Dahil ilang mga hayop ang kailangan niyang pangalanan. At gaano rin kalawak ang hardin na mag-isa o dalawa lang nilang aalagaan at pagyayamanin. Di ba? Minsan maliit nga lang na bahay, hirap na hirap tayong ayusin. Maya-maya lang nilinis mo, pero maya-maya ay madumi na naman. Ganun pa man, lahat po ng iyon ay magagawa ni Adan dahil sa matibay na dedikasyon o firm dedication. If Adam with his wife is firmly dedicated to achieving his goal of naming the animals and tending the Garden of Eden, surely matutupad niya ang gawain na ibigay sa kanya. Di ba? Darating din yung time, kahit ang dami-dami noon, tedious task ang kanyang gagawin, makukumpleto din niya doon, mapapangalanan niya din yung mga hayop na kailangan niyang pangalanan doon sa Garden of Eden. Yun po ay dahil dedication is like a fuel that ignites our passion to continue a task until we achieve it, no matter how difficult the cause may be. Kung meron po tayong dedication, although dumating man yung nakaka-down na pangyayaring iyan, discouraging situations, hindi natin lubos mapapansin yun kasi dedicated tayo doon sa ating ginagawa. Let me share a personal testimony about doon sa pinag-uusapan po natin na yun. Nung ako po ay nag-aaral pa sa Bible School, so sa Philippine Alliance College of Theology po ako nag-Bible School. Ngayon ay Alliance Graduate School of College of Ministry na po siya. So doon po, meron kaming mga requirement na kailangang mai-submit sa itinakdang araw para kami ay makakapasa sa subject. So lahat naman ay naging estudyante, alam po natin yon na merong mga requirements na kailangang i-submit, projects, and etc. So ang example po sa mga requirement namin noon ay we have to read 1,000 pages of anumang libro na gusto naming basahin basta related sa subject. So 1,000 pages, ibig sabihin 3 to 4 books yun. Kasi nag-average ang book ng mga 250 pages, about ganon, 300 to 50 pages. Isa iyong requirement namin. So, isa pang requirement is gagawa kami ng isang critical review o reaction paper sa isa sa mga reference books namin. So pili kami doon sa reference book namin at basahin na yun, then gagawa kami ng reaction paper. Dapat ay 10 to 12 pages iyon. Hindi pwedeng kulang, hindi pwedeng sobra. So doon ako natutong parang, imbes na direct to the point, iikot ka muna para maraming words. Anyway, do an exegetical paper ang isa pang requirement namin. So pipili kami ng isang topic o ng isang text, pag-aralan iyon, kuhanin talaga yung intended meaning ng author na nagsulat na iyon. So isang example po na maalala ko ay yung Death of Nadab and Abihu, ang isang exegetical paper ko, at yung tithing ni Abraham. So sa isang semester po iyon, sa isang subject lang, about 4 to 5 subjects sa isang semester ang nakukuha ko. So iyon po yung pinagkabisihan at pinagfokusan kong gawin halos sa araw-araw at sa loob ng 4 na taon. Nakatuon lang talaga sa doing requirements. Dahil po doon, naipasa ko naman ang subject
at naging qualified for graduation. Now, ang naalala ko, sa araw po ng aming graduation, tinawag kami isa-isa para kuhanin yung diploma. So, isa-isa kami, then ako na yung kasunod na kukuha ng diploma. So, narinig ko na tinawag ang aking pangalan, Christopher Ryan Dagoy. Then may sumunod pang sinabi, magna cum laude. Wow. So, dinig na rinig ko. Sigawan ang lahat ng mga nasa likod. Parang hindi sila naniniwala na mayroong makakakuha ng ganoon. Actually, kahit nga po ako, it was a great surprise to hear na nakatanggap ako ng ganoong honor. Dahil I did not aim for it naman talaga. Di ko po iyon ipinagmamalaki, pero gusto kong i-share doon na dahil nag-focus lang talaga ako sa pag-accomplish ng aming mga requirement, dahil kailangan iyon para matuto at makapasa, mayroon palang ganoong reward. Gulat na gulat ako sa time na iyon. Take note of this, mga kapatid. Dedication can empower us to accomplish great things, even those that are so difficult to do. Anumang bagay ang sa tingin mo ay mahirap gawin, subukan mong ibigay ng buong-buo ang dedikasyon mo sa bagay na iyon. Sigurado, great is the possibility na makakamit mo iyon. And so, listen to this, mga kapatid. God wants you to open your Bible, spend a time to read it, and meditate on it always. Huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat ng kautusan, pagbulay-bulayan mo iyon, araw at gabi, ang sabi ng Diyos. Brethren, let's be real. Whenever you hear this matter, nakakaramdam ka ba ng guilt? Napapahiya ka ba sa iyong sarili o sa kapwa mo Kristiyano o sa Diyos dahil hindi ka nakakapag-devotion sa araw-araw? Kapatid, free yourself from any guilt or burden due to not being able to do daily devotions. Hindi mo kinakailangang kimkimin iyon every time na lang na hinihikayat ka na magbasa at mag-aral ng Biblia at mag-iisip ng paano ka makaka-reason out. Just dedicate some time to Bible reading and reflection or meditation. Huwag ka nang magpatumpik-tumpik pa o mag-alangan kung kakayanin mo ba. Kakayanin mo, just have a dedication. Just choose a specific time, whether sa umaga pagkagising o sa gabi bago matulog o any time of the day na sa tingin mo ay malaya kang makakapag-devotion, i-dedicate at ialay mo yon sa Panginoon. Hindi ba nga, if you can give some time for work or studies, or even extra more for hobbies, surely you can spend an hour a day doing daily devotions. Tama ba? Tama ba? So think about it. Baka naman hindi ka talaga sobrang busy para makapag-devotion pa. Baka hindi mo pa lang talaga nabibigyan ng sapat na atensyon ang gawain na iyon. Ang kailangan mo lang ay simulang i-dedicate ang iyong oras at lakas sa pagsasagawa ng quiet time or devotion. When you give your firm dedication on something such as doing daily devotions, you will be able to do it. Amen po? Agree tayo doon? Amen. So maliban sa firm dedication, ang isa pang factor na makakatulong sa pagsasagawa ng daily devotions is to aim for practical applications. Aim for practical applications. Mula sa iyong nabasa at napagbulay-bulayan na text sa Bible. Kapag ikaw po ba ay personal na nagbabasa at nag-aaral ng Biblia, what are you looking for? Ano yung hinahanap-hanap mo kapag nagbabasa ka? What are you aiming for? Are you looking ba for a practical application ng iyong nabasa? That is what God wants from us when we read the Bible and meditate on it. Aim for practical applications. Let's see how practical ang command ng Diyos kay Joshua sa verse 8. Muli ang sabi doon, keep this book
of the law always on your lips. Meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. That's simple, direct, and practical, di po ba? Just study the scripture always. Meditate on it then day and night. At kung gagawin mo yan, ang resulta ay magiging maingat ka sa pagtupad ng lahat ng mga nakasulat doon. It's not too complicated. The instruction is just be practical when you try to apply kung ano man ang nabasa at napag-aralan mo sa Biblia. Alam niyo po, minsan kasi, hindi po ba, when we read the Bible, we are being idealistic sa mga nababasa natin na gusto nating ma-apply sa personal nating buhay. No, kapag nagbabasa tayo, parang nagiging idealistic tayo doon sa mga nababasa natin. Hindi ba, minsan ang application na gusto nating gawin o mangyari sa atin ay kung ano mismo ang nakita o nabasa natin na nangyari sa Biblia, yun din ang gusto nating mangyayari sa atin. Halimbawa, dahil sa nabasa natin ang pakikidigma ni David laban kay Goliath, gusto rin natin na maging katulad ni David na walang takot na kakaharapin ang kahit sino mang higante o matataas na tao. Hindi tayo aatras, magpapaubaya at magpapatalo sa kanila. Laban kung laban, gaya ni David. O kaya, nang mabasa natin ang kwento ni Elijah, nang ang propeta ng Diyos ay kinaharap ang lipong propeta ni Baal, nag-aasaran sila sa time na yon. Ang ginawa ni Elijah ay tumawag siya ng apoy sa kalangitan upang tupukin yung alay na yon dahil hindi magawa iyon ng libo-libong propeta na nanlalait sa ngalan ng Diyos. Para patunayan na si Yahweh ang tunay na Diyos. Nung mabasa natin yun, gusto din natin na maging katulad niya. Na kapag mayroong umaalipusta sa atin bilang Kristiyano o nilalait ang ngalan ng Diyos, tatawag tayo sa kalangitan upang gumawa ang Diyos ng milagro at parusahan sila o ipahiya sila. Ang mga taong iyon, walang pasensya dahil nararapat lang sa kanila iyon. Gaya ng nangyari doon sa kila Elijah at sa mga false prophet. O kaya, nang mabasa natin ang kabilib-bilib na tapang ni Pablo sa pag-iebanghelyo at pangangaral ng salita ng Diyos, gusto rin natin na magkaroon ng ganoong klaseng tapang na handang magpakulong o mamatay alang-alang sa pangangaral ng Biblia. We do not care. Patay kung patay, gaya ng ministry principle ni Paul na inaakala natin. Alam niyo po, I was touched nung meron akong nakita na post sa Facebook. Pinost siya ng isang anak ng isang pastor na inatake while doing the ministry. And also, shinare siya ng isang wife na nabalo ng isang pastor, sobrang dedicated sa kanyang pagmi-ministry. Ang sabi doon sa poster na yon, "Pastors, take care of your health because the church can replace you anytime, but nobody can ever replace you as a father and as a husband." Medyo na-touch ako doon. Although those were real events, yung mga nababasa natin sa Bible, na nangyari sa buhay ng mga mananampalataya sa Diyos at matapat na sumunod kay Kristo, minsan, as we read of it and try to apply it sa ating personal na buhay, nagiging ideals na ang mga iyon na gusto natin ay exactly dapat mangyari din sa atin iyon. Since nagiging ideal na iyon, nagiging unrealistic na sa personal at actual life situation ang gusto nating maging application. At kung hindi mangyari o hindi natin makamit iyon, we lose interest sa Bible reading and meditation. So parang ang layo-layo ng Bible at ang hirap magawa niyon. Mga kapatid, tandaan natin ito. What God wants you to do as you read and meditate on His Word is to look for practical application that is applicable sa personal mong buhay.
Let's not idolize David with his courage and leadership. Let's not idolize Paul due to his strong faith and commitment, o kahit sino mang biblical character na may kamangha-manghang karanasan o katangian. Bantayan natin ang ating sarili na hindi sila ma-idolize as we desire na maranasan din ang kagaya ng kanilang naranasan. Although we honor them as heroes of faith, we do not put them on a higher pedestal as if they are superior beings and we are the lowly ones. Gaya natin, sila ay mga ordinaryong tao na nag-aim na mai-apply sa kanilang buhay ang scripture na kanilang nabasa, na pag-aralan at napagmuni-munihan in a practical way sa isang aplikasyon na akma at tugma sa kanilang aktwal na sitwasyon at kalalagayan. And that's what made them extraordinary people of God. When you read the Bible, learn the principle, get the lessons, but apply it in your actual situation. So like them, like those heroes of faith, when we begin to see the scripture as a means for practical Christian living, doon din magsisimulang maging purposeful. May kabuluhan pala ang pagbabasa ko. At kapanapanabik ang ating araw-araw na pagbabasa at pagmumuni-muni sa Biblia. Ano naman ang sinasabi ng Panginoon sa akin that I can apply sa buhay ko? Na magre-resulta rin naman ng isang buhay na karapat-dapat ding sundan at tularan ng mga susunod naman sa atin. And that is why aiming for practical application is essential in maintaining daily devotions. Lastly, ang isa pang factor that greatly contributes sa isang tuloy-tuloy na pagdidevotion ay ang pagkakaroon ng hopeful expectations. As we do our daily devotions, let's have hopeful expectations. Remember this, brethren. There are awesome benefits to be received when we read and meditate on the Bible with hopeful expectations. Yun po ang nais iparating ng Diyos kay Josue nang sinabi na ito sa verse 8. Muli ang sabi doon, keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night so that you may be careful to do everything written in it. Then, this will be the result. You will be prosperous and successful. Yes, that's it. That's a promise na hindi sinekreto ng Diyos kay Josue, bagkus ay sinigurado pa nga upang iyon ang kanyang asahan. Yun ang kanyang i-expect. Pag-isipan natin ito, mga kapatid. Kapag ikaw ay nagde-devotion, mayroon ka bang ine-expect na mangyayari sa araw na iyon? Kapag ikaw ay nagbuklat ng Bible at pinuntahan mo yung next text o chapter o passage na babasahin mo, mayroon ka bang inaasahan na gagawin ang Panginoon mula doon sa gagawin mong devotion na iyon? Dapat mayroon. Ang isang factor kung bakit hindi tayo nakakapagsagawa ng tuloy-tuloy na devotion ay dahil we are not engaging in it with hopeful expectation. Tinitignan lang natin ang pagbabasa ng Biblia at pagbubulay-bulay niyon bilang isang task na kailangang i-accomplish ng isang Kristiyano on a daily basis dahil Kristiyano siya. Dapat ang Kristiyano nagde-devotion. So, sige, gawin ko na nga iyan. That's why sa katagalan ay nagiging kabigatan na ang pagde-devotion. For example, ang pag-eehersisyo ba, jogging, exercise, ay isang gawaing nakapagdudulot ng kabigatan o kasabikan. May mga tao na ang bigat-bigat ng katawan sa pagbangon ng maaga para mag-jogging at mag-exercise. Dahil iniisip nilang isa yung task na kailangan gawin. Kailangan ko nang mag-jogging. Parang kumikirot-kirot na ang aking mga balakang, ang aking balakang, aking likod. Kailangan ko na mag-jogging. Pero, may mga taong excited bumangon, magbihis at mag-jogging dahil ine-expect nila
na magdudulot sa kanila iyon ng masigla at malusog na pangangatawan. So, ang isang gawain ay nagiging burden kung ang purpose is just for task accomplishment. Pero excitement iyon kung may hopeful expectation sa task na gagawin. That is why God wanted to give Joshua something he could expect as he read and meditated on God's word. And that is, he would be prosperous and successful. Expect that, Joshua. When you do not let the book of the law depart from your mouth, when you meditate on it day and night, as you are able to apply it sa buhay mo, then you will be prosperous and successful. Expect that, Joshua. Ang tinutukoy po na prosperity at success doon ay hindi lang tungkol sa material possessions or wealth. Dahil kung iyon lang, mababaw lang iyon na resulta ng pagbabasa at pagbubulay-bulay ng kasulatan. It's way more than that ang kailangan at pwede natin may expect. The reward that we can expect from constant reading and meditation on the Word of God is this: a deep understanding and application of Scripture at all times. Wow! May higit pa bang gantimpala dyan? A deep understanding and application of Scripture at all times. Minsan, ang buhay ang hirap intindihin, di ba? Bakit ganito ang nangyayari sa akin? Bakit ko nararanasan ito? When you do daily devotions, you will have a deep understanding of your situation, and then you will be able to apply practical ways of living your life despite those situations. So a deep understanding and application of Scripture at all times. Kaya bang higitan ng kayamanan o karangyaan sa buhay ang isang malalim na pagkaunawa sa salita ng Diyos at kakayahang mai-apply iyon sa tamang sitwasyon anuman ang panahon? Ang katotohanan, kapatid, ay when you are so defeated and depressed because of the great adversity or darkness na dumating sa iyong buhay, na araro ng lumaragasang basang iyong asawa, pinagtulong-tulungang gahasain ng 7 lalaki ang iyong kasintahan, tinamaan ng rabis ang iyong maliit pang anak at umiepekto na iyon sa kanya. Imagine that. No amount of money can lift and encourage you and your down spirit pag dumating iyon sa buhay mo. Kung sakali mang dumating iyon. What you exactly needed at that time is the Word of God that tells, be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged, because the Lord your God is with you. What a reward. What a great reward of just doing an hour of daily devotions. Mga kapatid, that is the kind of expectation that God wants you to have when you read, study, and meditate on His Word. God wants you to realize that He is with you every time you do devotion. He wants you to know that He is going to bless you as you read and meditate on His words. And He also wants you to know that there is a lot more to discover from His words. All of them are always available for you to get and receive if you will be just constant in doing daily devotions. Dito na muna po nagtatapos ang mensahe ng Panginoon para sa atin ngayong umagang ito. Whether ikaw ay nagsisimula pa lang o tuloy-tuloy na sa pagsasagawa ng daily devotions, ang challenge para sa iyo ngayong umagang ito is to maintain your commitment to do devotions. And as you aim for it, consider these
essential factors sa pagsasagawa ng daily devotions. Fear and dedication, practical application, hopeful expectation. And when you consider these factors, you will see how meaningful, fulfilling, and joyful ang pagsasagawa ng daily devotions. God bless us all. Purihin natin ang Panginoon dahil sa napakayaman niyang salita.